Political harassment ang tawag ni VP Sara Duterte sa pagkakabawi ng kanyang 75 police security. Ito kasi ay ginawa ng PNP matapos niyang batikusin ang Marcos administration. Pero bago mag-react ang lahat, maiging alamin muna natin kung ilan ba talaga ang original na security ni VP Sara bago tanggalan ng 75. Okay, konting background po muna. Sa matagal na panahon, ang in-charge sa seguridad ng presidente at ng vice-presidente ay ang Presidential Security Group o yung PSG. Nung magsimula ang revolusyon, noong unang panahon, si Presidente Emilio Aguinaldo ay binabantayan po ng Cuerpo de la Guardia Presidencial. Kung ngayon po tatawagan na yung isang composite team, meron pong cavalry, artillery at siyempre meron pong mga infantry. Panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, ito po tinawag na Presidential Security Command or PSC. Ang mga hepe noon ng PSC, mga anak ni General Fabian Ver, ang pinagkakatiwalaan ni Marcos noon. Si Colonel Erwin Ver ang pinuno ng Presidential Guards. Ang kapatid na si Rex Lor ang namamahala sa seguridad ng mga anak ni Marcos. Si Major Wirlo Ver ay commander po ng isang kumpanya ng PSC. Panahon ni Cory Aquino, binawasan niya ang Presidential Guards at tinawag niya itong Presidential Security Group. Itong PSG ngayon ang nangangalaga sa seguridad ng presidente at ng kanyang pamilya, ng bise at ng kanyang pamilya at lahat ng mga visiting dignitaries. Gaano kalaki po ngayon itong PSC? Yan po ay confidential pero sa paniwala po ng marami, meron po itong higit 4,000 miyembro mula sa Army, Navy at Air Force. Parang katumbas po yan ng isang brigada na merong 3 batalyon na may pinakabagong mga kagamitan sa arsenal ng AFP mula po baril, aeroplano at armored units. Ang PNP madalas po ay augmentation unit na lamang. Nung manalo si Sara Duterte bilang vice-presidente noong 2022, hiniling po niya ang pagbubuo ng isang hiwalay na grupo para lamang sa vice-presidente. Hiwalay para kung hindi magkasundo ang presidente at ang kanyang vice, abay wala nang problema, bagay na medyo makatwira naman. Ito yung tinawag na Vice Presidential Security and Protection Group or VPSPG. Gaano kalaki itong VPSG? Yan din po dapat ay confidential. Yun lang, sa 2022 audit report ng COA, lumabas na ang vice-presidente ay meron na pong 433 security personnel. Halos katumbas po ng isang batalyon. Higit 70% ng mga tauhan ng OVP ay kanyang mga bantay. Nakakagulat yon dahil si dating VP Robredo meron lamang 78 na security personnel at tanda naman po ninyo kung gaano kainit ang Malacanang noon kay Robredo. Sa ilalim naman ni Sara, lumobo ang bilang ng security ng OVP ng 455% sa panahon pa na bati-bati pa ang Pangulo at ang kanyang vice-presidente. Ayon kay VP Sara, hindi dapat ikumpara ang kaso niya kay Robredo dahil marami pa siyang ibang katungkulan. Ano pa man, kung tanggalin man ang 75 na police personnel ng VP, meron pa rin po siyang 358 na security. Higit 4 na beses mas marami pa rin kaysa dun sa nauna sa kanya. Kaya't sa huli, maaari talagang politically motivated ang pagbawa sa seguridad ng vice-presidente. Pero ang nauna naman po dito ay may tuturing na political accommodation kung saan higit na pinalobo ang kanyang security detail. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.